searching nyo kahit ang harap ko lang. Sige po, monitor. Pakikigan nyo lang po ako. Ako po kasi minsan pag nakakasarap po ako mag-share. Kasi I love sharing the word of God. That is one thing po na ako po hindi po kasi ako machika sa mga chismis. Ako, medyo snack lang. Hindi naman ako accepted po doon. Pero I love sharing the word of God. If there is one thing, sabi ko po, if there is one thing that I am proud of myself, is yung kung nabibigyan ko ako ng opportunity to share the word of God. And I love doing it. I'm sure kayo din po. So, kaya pala ako sumobra po sa oras kumalimbang lang po kayo. So, experiencing God's guiding peace. So, paano daw po natin ma-experience yung pong paggabay na kapayapaan po sa atin ng Panginoon. So, how to experience breakthrough peace that brings new beginnings. So, dahil nga po ang pinag-uusapan po natin is a new beginnings, di po ba? So, number one, bibilisan ko na po para daw sabi ni Pastor Joey, para daw hindi po na siya mabagal. So, kakayahin ko po siya, para hindi rin po ako mabagal. So, experiencing God's guiding peace. So, number one, be ready to embrace new things. Yan. Maging handa lang po tayo to embrace new things from the Lord. Amen? So, sabi po ng Isaiah 43 verses 18 to 19 sa God's Word Translation, forget what happened in the past and do not dwell on events from long ago. I am going to do something new. It is already happening. Don't you recognize it? I will clear a way in the desert. I will make rivers on dry land. So, pag sinabi po natin be ready, no, dapat maging handa. Di po ba? May paghahanda po tayong gagawin to embrace the new things from the Lord. Kasi daw po, hindi po natin mai-embrace o hindi po natin mai-experience yung pong mga bagay na nais pong gawin ng Lord sa buhay po natin if we dwell on the past. If we dwell on the things na naging cause po ng mga struggles po natin in life. Kaya nga sabi po ng word ng Lord kay Isaiah, forget what happened in the past. Sabi po sa other translation, forgetting what is behind. Yung mga bagay po na nangyari na sa buhay po natin. Dapat daw po kalimutan na po natin yun. And do not dwell. Yun po yung gusto pong i-emphasize yung nagsalita po ng Lord na do not dwell on your past. What happened in the past, hindi na natin pwedeng, ibalik. Hindi na natin pwedeng, ang tamang word po doon na huwag na natin daladalahin. Kung saan man tayo pumunta. Kasi, ang sabi po ng Lord, do not dwell on the events from long ago. Kasi it was long ago na. What happened the year 2025, let us all leave it behind. Lumipas na. Diba? Kasi for us to be able to embrace the new beginnings from the Lord. Kasi hanggat meron po tayong, kumbaga, pasan-pasanin ng mga lumang bagay sa buhay po natin, hindi ho magkakaroon ng manifestation yung mga bagong bagay na inihanda po ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga ng salita ng Diyos, His love, di po ba? Sabihin, sama na po natin na His blessing are new every morning. Amen. His great is His faithfulness. Amen? So sabi niya, I am going to do something new. Who is ready for something new? Amen. So, sabi ng Lord, it is already, actually, sabi ko ng Panginoon, I am going to do something new, but actually, it is already happening. Amen. Pero ang tanong, natanggap ko ba natin? Hindi pa. Kaya po pag-aaralan po namin siya. Amen. So, sabi po ng life, ang buhay po kasi, it can have many disappointments. Diba? Life can have its many disappointments, struggles, hurts, pains, failure, and regrets. It can even have its roller coaster moments. Ibig sabihin, ups and downs. Roller coaster kasi medyo nakakahilo minsan. Diba? Kaya but these words of the Lord, yung Isaiah po, teaches us to be optimistic. Ito daw po Isaiah 43, it is a very hopeful po siya na word po ng Lord. Very optimistic po siya na promise po ng Panginoon to have faith and hope and to embrace the things that God is about to do.
So yung mga bagay po na gagawin po ng Diyos sa buhay po natin. Ano po ba yung mga disappointments natin in life? Baka na-disappoint kayo kasi dahil sa mga anak, dahil sa magulang, dahil sa trabaho, dahil baka hindi naman po siguro dahil sa katabi nyo, hindi po ba? Hindi naman po siguro hindi po ba? Hindi po ba yung nag-cause ng disappointment? Hindi naman siguro. Hindi naman. Wala naman. So, ganun po kasi ang buhay. Ang buhay po kasi natin, marami po, kasi minsan lalo na pag ang dami po natin, ine-expect na mangyari sa buhay po natin. Tapos gusto natin kagad ma-accomplish itong mga bagay na to, pero hindi po nangyayari. So, nadi-disappoint tayo. Nag-expect tayo na tumaas yung sahod natin. Nag-expect tayo na bibigyan tayo ng amo natin ng mga ganito, pero hindi nangyayari. So, nadi-disappoint po tayo. So, ganun daw po kasi ang buhay. Kasi nga, meron po kasi tayong standard eh. Pero minsan, hindi po siya nagkakaroon po ng hindi siya na-achieve, hindi po siya nagkakaroon ng manifestation. But this verse daw po, ito pong Isaiah, is tinuturuan po tayo to be optimistic, to be hopeful, to have faith, and to embrace the things that God is about to do. Kasi the Lord is still on His way to give us our new beginnings. So to embrace the new beginnings, learn and trust the process of letting go. Let it go, let it go. Sabi ko ni Elsa ba, si Anna, di ba? Sa Frozen. Di ba? Sabi ko gano'n, embrace new beginning and learn and trust the process of letting go. Di ba? When you're holding on into something po kasi, as long as you hold on to that, mananatili yan sa kamay mo. Tama? But when you let go of it, of course, mahuhulog siya. Maalis siya. It will never become a part of you anymore. Diba? Kasi hanggat hawak mo siya, may physical contact siya sa'yo, bahagi siya. Bahagi siya. Kasama pa rin siya ng buhay mo. But when you let go of it, then wala na po siyang hold sa buhay mo. Ganun po ang nais mo ng Lord sa bawat isa sa atin. Yung mga disappointments natin in life, yung mga struggles po natin, yung mga pains, mga hurts po natin, kailangan we have to learn how to let it go. Let it go. Amen. Sabi ng Lord, do not dwell on it. Iniwanan ka ng asawa mo, iniwanan ka ng boyfriend mo, ano man ginawa yung family natin sa atin. It's okay. Part of life. Sabi nga Hindi mo kasi tayo exempted, lalo na tayo mga Kristiyano, hindi mo tayo exempted sa mga struggles ng buhay. Actually, kung tutuusin, number 1 na tayo sa list kasi tayo yung pinapatay ng away para tapunan mo ng mga problema. But again, the promise of the Lord is meron mo tayo pag-asa mo sa Kanya. Basta tayo po ay manampalataya lang. So letting go of the past, of all the pains and hurts, the rejections and negligence. Keep in mind that when we stick or remain in our own ways, history tends to repeat itself. Your past will just dictate how you will live. Yung nakaraan daw po natin ay siyang magdidikta sa kung anong magiging takbo ng buhay natin kung hindi mo tayo maglalagpo doon. Kung noong 2025, dami mong problema, pero dahil hindi mo siya binitiwan, dala-dala mo pa rin yan hanggang 2026. Kaya ngayon, pagdating ng 2026, may problema ka ulit, nag-pile up na. Anong dahil ilang stories na ba? Diba? High-rise building na po ba? Diba? Kasi na-accumulate na, naipon na. So, dapat hindi ko tayo nag-build up ng stories, kumbaga high-rise building na mga problema ho natin. Kasi, ang sabi ho ng Lord, He is willing, He is always willing to give us a new beginnings. So, sabi po kasi, the Lord says, do not dwell on the past. Never let history repeat itself. Huwag ho nating hayaan na yung pong mga bagay na nangyari sa atin in the past will dictate how we live our lives. Kasi mahirap po yun Magiging struggle pa rin po yun. Kasi kung dala-dala mo pa rin yun, is that, di ba? Parang nawawalan ka ng kapayapaan sa buhay mo, sa puso mo, and even in your mind, kasi palagi yun ang nagdidictate
on how you live. Kaya po, we have to learn how to let go. We should never dwell on the past. Sabi pa po nga, embracing new beginnings can lead us to a place of greater peace. So, embracing daw po new beginnings can lead us to a place of greater peace. Yung pong pagyakap daw po natin sa mga bagong bagay na gagawin po ng Diyos sa buhay po natin can lead us, dadalhin po niya tayo to a place of greater peace. Amen. Amen? Kasi mahalaga po yon na niyayakap po natin palagi yung kung pwedeng gawin po ng Panginoon sa buhay natin. Kasi the Lord is always ready kasi and willing to do and perform new things in our lives. Pero minsan, tayo ang nanghumahad lang eh. Tayo ang nag-block out sa Lord by our disobedience and yung commitment po natin. And even our unfaithfulness. Kaya kailangan po na maging po tayo, maging maging bukas yung puso po natin at even our minds and in embracing po yung mga bagay na gagawin po ng Lord. Philippians 3:13-14. Amplified Bible po. Ang sabi po dito, brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own yet. But one thing I do, forgetting what lies behind, and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal to win the heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. Si Paul po ang nagsabi po noon. Ang sabi niya, I have made it my own, I have made it my own yet, but one thing I do, isang bagay lang, ang sabi po ni Paul. Ang ginawa po niya is forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Kasi pag alam po natin yung kwento ng buhay po ni Paul, sino po nakakilala po kay Paul? Amen. Lahat po tayo. Kilala po natin si Paul. And si Paul po, ako po sinasabi ko kanina, at palagi po inaano na, si Paul po kasi, the reason why he was able to be used by the Lord mightily, because he went through a lot of struggles in life. He went through a lot of disappointments in life. He went through a lot of pains, a lot of hurts. Hindi ho naging exempted po si Paul sa mga problema ng buhay. Kung titignan po natin yung buhay po niya. But the reason why he was being used by the Lord mightily, because he was able to overcome it. Kasi si Paul, hindi ho siya nagtidwell kasi tingnan na lang po natin, di po ba, doon na lang nawalan siya ng pagkain, pag nabasa po natin yung buhay po nangyari po sa kanya, yung mga na-encounters po niya in life sa Book of Acts, di po ba, even in the point of death, sabi nga po doon he went through famine, nagkasakit po siya, lahat, but never in the Bible, you can read na nagsabi po si Paul, Lord, I give up. Lord, ayoko na. Lord, pagod na ako. Wala ko siyang sinabi gano'n. Kundi ang sinabi po ni Paul, ang sabi po niya, that his life belongs to the Lord. Amen. Ganon po niyakap po ni Paul yung paglilingkod po niya sa Panginoon in spite of all the struggles and pains. Kasi hindi po siya nagdudwell doon po sa mga bagay na nangyari sa buhay po niya. Tingnan po, kasi kung babasahin po natin, how many books nga po ba ang sinulat po ni Paul? Isa po si Paul sa may pinakamaraming kwento sa Biblia through his letters. And that is because nandun po kasi yung kapayapaan niyang gumawa para sa Diyos kasi alam niyang sinasamahan po siya ng Panginoon. Hindi po, kaya po tayo, hindi po magiging dahilan dapat yung wala kang pamasahe. Ayoko muna may church kasi wala akong pamasahe. Ayoko muna may church kasi wala akong pang-lunch. Ganun kababaw minsan tayo, no? Pero kung titignan mo natin, the Lord has given us more than enough to use sa pang-lunch po natin. He has offered us an eternal life, a salvation that could save us from things that are going to happen in the future. So, sabi po niya dito, and I look and reaching forward to what lies ahead, I press on toward the goal to win the heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yun po yung naging goal po ni Paul.
Tayo po, ano po ang goal po natin kung bakit po tayo nagtiling po sa Diyos? Ano po bang goal po natin? Para lang masabing Kristiyano ako. Para lang masabing nasa church ako. Para lang masabi na ano ako pagdating sa spiritual life. To finish the race. To finish. Tama po yun. Ang sabi po, yun po yung naging goal po ni Paul. Ang sabi po niya is that I press on toward the goal to win the heavenly prize of the outward call of God in Christ Jesus. And our greatest goal is to be in the presence of the Lord in the future. Amen. To be in the kingdom of God. Marami man pong struggles po dito sa mundo ito. Again, uulit-ulitin ko po yun. Marami mang problem. Lalo naman sa panahon natin ngayon, di po ba? Yung mga lugar na hindi mo masyadong ini-expect na makakaranas ng mga trahedya, ng mga iba't ibang mga sakuna, ng mga kaguluhan, is ngayon nangyayari na eh. Minsan, masyado natin na-highlight yung flood sa Pilipinas, pero kung titignan natin yung mundo, halos lahat ngayon, binabaha na. Kahit yung mga lugar na dating hindi naman binabaha na mo ngayon. Ganun na po kasi ngayon ang mundo. Ganun na po siya tumatakbo, umiikot. And we can see that is already the signs of the coming of the Lord. Kasi sinabi po yun sa Bible eh, that there will be famine, that there will be war. Di po ba? Even the floods are part of it. The signs, kaya nga kailangan mo na maging tapat na ho tayo sa pagtitikulo sa Panginoon. Never allow the past things in our lives to be a hinder para po mag-move forward ho tayo doon ho sa magandang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Kasi napakahalaga po nun eh. Napakahalaga po nun na we go on the flow of the Holy Spirit in our lives. Never allow the things from the past hinders us in achieving the things that are being set before us by the Lord. Wag ho nating hayaan na because of our own decisions and actions is mahadlangan yung pong nais ng Lord na mangyari po sa buhay natin. Diba? Jeremiah 29:11, kailangan ko pa bang i-memorize? Hindi na. Di po ba? Kailangan ko pa bang sabihin? Hindi na, kasi alam po natin yon. And for that to have a manifestation sa buhay po natin, kailangan po, we should embrace. Yakapin po natin yung mga bagay na nais po na gawin po ng Diyos sa buhay po natin. So letting go daw po is a choice we have to make if we wanted to have a perfect peace in our lives. Letting go is a choice. So binibigyan po tayo ng option ng Lord.